Grabe ang lupit ng ending, si Justin Brownlee ang nagdala, pamatay ang winning shot, solid agad ang game 1 at yung si RJ Abarientos ang bangis mag-clutch sa dulo. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hinihintay ang lahat ang series na to sa pagitan ng Ginebra at TNT Tropang Giga, init ng bakbakan. Sa pagbukas pa lang ng aksyon, pinatagim agad ni RR Pugoy ng bangga si RJ Abarientos pero ang Ginebra hindi nagpatinag, kumuha agad ng puntos kay Japet Aguilar. Sa kabilang banda, parang may kung anong ginamit na gayuma si Ray ng Batak, back to back agad na tres, swabe ang tira, walang palya. Pero syempre, hindi rin magpapatalo ang Bata, sumagot din si RJ ng dalawang sunod na tres para tapatan ang init ni ng Batak. Ang kaso, naging maingat ang Ginebra dahil maagang nagka 2 foul si Brownlee, dito na pumasok ang X-Factor na si Troy Rosario off the bench. Mainit agad ang kamay, bumira ng 5 sunod na puntos, kabilang na yung dukot sa ilalim mula sa pasa ni JB. Halos magwala ang crowd, hindi pa tapos ang gulo, pati si Jeremiah Gray nakisawsaw na rin. Nagpakawala ng corner 3, sinubukan namang basagin ng TNT ang momentum sa pamamagitan ni Chris McCullough at tres ni Calvin Oftana, pero itong si Jeremiah Gray parang may sariling mundo. Consistent ang kamay, tinapos ang unang quarter sa isa pang tres para ilagay ang Ginebra sa harap, 30-25. Second quarter, parang may festa na sa barangay ang Ginebra, pagpasok ni Ralph Koo, rekta agad ang tira sa labas. Tapos itong si Abarientos, napaikot si Castro, nakuha ang foul, kaya ayun, double digit na ang laman ng Kings. Subukan pumalag ni Pugoy sa 3-point line pero si Brownlee ang bumasag sa diskarte, dalawang layup agad ang ipinasok. Nung nag-end one si BGR kay Scotty, akala nyo tapos na? At syempre, hindi. Sumagot si JB ng step back, nag-tres si Oftana, sinagot ni Rosario sa huling minuto. Si Scotty naman nagpakitang gilas, dalawang sunod na tres, kabilang ang buzzer beater. Grabe ang Ginebra this quarter, 57-44. Pagpasok ng third quarter, init agad ang Ginebra, isang dakdak agad ni Japet Aguilar ang sumalubong sa TNT. Hindi pa man humahaba ang oras, napapakamot na sa ulo si Coach Chot Reyes at napilitan mag-time out. Akala ng TNT ay makakahinga na sila pero lalong uminit ang Ginebra. Hinayaan nilang maiwan mag-isa si RJ Abarientos sa labas. Ayun, walang mintes na tres. Sinundan pa yan ni JB ng isang layup na parang ako lang, kanan ang drive pero kinaliwa ang layup. Grabe ang bilis ng kamay, nakabawi man ng dakdak si McCullough para sa TNT. Hindi pa rin nagpaawat si JB, fadeaway jumper na naman. Dahil sa mga dikit-dikit na puntos na yan, umabot sa 18 points ang lamang ng Ginebra. Pero wag ka, hindi pa tapos ang laban, naginit ang tambalang RR Pugoy at Chris McCullough. Buhat-buhat nila ang TNT kaya mabilis na bumaba ang lamang sa single digit. Si McCullough halimaw sa laro, may double-double na agad, 25 points at 12 rebounds. Pagdating ng buzzer ng third quarter, 7 na lang ang lamang ng Ginebra, 79-72. Grabe ang naging tagisan sa huling quarter mga tol. Akala ng marami ay hawak na ng Ginebra ang laro nung lumamang sila, lalo na't nakangiti si Coach Tim Cone sa mga tira ni Ralph Koo. Pero hindi nagpaawat ang TNT. Biglang uminit at nag 9-0 run kaya ayun, tabla ang talaan sa all 88. Hindi pa nakontento ang TNT. Umirit pa si Ray ng Batak ng 3 para iwanan ng Ginebra ng 3, 91-88. Nag-choke ang depensa ng Ginebra, lumamang ang TNT hanggang 5, 95-90 at kitang-kita sa mukha ni Coach Tim Cone na umuusok na siya sa galit. Pero sa huling minuto, naging shootout ang laban, nagpalitan ng mga big time 4-point shots sina RJ Abarientos at RR Pugoy. Dikdikan, dikit ang score, palitan ng lamang hanggang sa tabla ang talaan sa 100. Pagdating ng huling 10 segundo, sa kamay ni Justin Brownlee napunta ang bola, ginamitan ng bank shot si McCullough, pasok. Walang nagawa ang TNT dahil wala ng oras para bumawi. Ginebra ang wagi sa game 1. Ano ang masasabi mo sa naging performance ni Justin Brownlee? Libre ang opinyon. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow para lagi kang updated sa PBA Action!